GG! Alright, so here, today we will be solving this problem. Sa tanong dito, to what deep in meters will a 2-meter diameter log 5 meters long with a specific gravity of 0.75 sink in water if placed horizontally? Ayan. So in this problem, ang pinapahanap dito ay kung gaano ba kalalim yung ilulubog ng ating log kapag placed ng horizontal orientation sa fluid, sa water. So this one, gagamit tayo dito ng concept ng buoyancy. So here, if in case lang, ang gagawin natin is yung log ay nakatayo, this is actually easy. Diba? Ang problema nga lang sa problem na to, ang pinagawa sa atin, nakahiga yung ating log. So therefore, need natin ng ibang way or kumbaga medyo complicated siyang isolve kumpara sa normal one. However, in terms of the method, still, same pa rin kung ano yung ginagawa natin dun sa buoyancy, di ba? So to solve how deep, let's say this is your D, the log will sink if placed horizontally in fluid. Gagamitin natin yung formula natin for buoyancy. That is your weight. The weight is equal to your buoyant force. Ayan. So the weight is your unit weight of the log. Okay? Log times the specific the volume of the log, which is equal to the unit weight of the water, yung fluid kung saan siya nakalubog, and then yung volume submerged. Diba? Ganun kapag buoyancy. Yung ating weight, ini-equate natin sa buoyant force. The weight is simply unit weight times volume, and then yung buoyant force is equivalent to volume displaced, or simply the unit weight of the fluid or the volume submerged. Kung nakatayo yan, wala tayong problema. Yun nga lang kasi, okay, ganito yung orientation ng ating log. Nakahiga. Nakahiga. So, titingnan natin how deep, okay, let's say hanggang dito yan, ano ba yung height na yan. Okay? So, for now, assumption lang to. Assumption lang. So, if ever hindi ganito ang sagot, let's say, ito yung diameter, yung gitna ng ating log. So, if ever lang na hanggang dito lang pala yung water level natin, and hindi natin masasolve or mag-error yan kapag nag-solve tayo. Yan. So, pag hindi siya nag-error, pag it is actually solvable, then meaning, hanggang dyan talaga. Kaya tama ang ginawa natin. Ayan. So, ang gagawin natin here is to simply, ayan, find this volume. Hanapin natin yung volume na to. Ayan. So, to tell you the truth, this problem involving buoyancy, this is more of testing your knowledge sa solid geometry or sa plane geometry, sa trigonometry or sa pagkuha ng area. And so, paano mo kukunin ang volume ng part na to? Ayan. Okay? So, need natin makuha yung area ng shaded region na yan. Okay? So, but before that, let's fill up yung mga kaya natin i-fill up dito sa formula. Ayan. Let's start with this unit weight of your log. Nakalagay, specific gravity, 0.75. So, the unit weight is 9.81 times 0.75. The volume of the log is simply the volume of this
Yes, cylindrical. Cylindrical yan kasi meron kang diameter, so meaning circle yung area, and merong length. So this is cylinder. So for this volume, that is pi over 4 times the diameter, the squared times length 5. Okay? The unit weight of log, the volume of your log. Okay tayo dyan. Next, unit weight of water, 9.81. And yes, pwede mo i-cancel to. Doon sa 9.81 sa kabila. The volume of the submerged, yan, is simply the perpendicular length, diba? Your area shaded, kasi yun lang yung submerged, diba? Times the perpendicular length. Or lagyan na natin, that is 5. Okay? Your perpendicular length. Lagyan na natin. This is 5 meters. This is 2 meter diameter. Ayan. So, ang goal natin makuha dito ay itong depth na ito. Yan yung D. So, meaning, dahil si D ang gusto natin kunin, eh di kapag nag-solve tayo ng area as much as possible, kung meron man tayong ma-encounter na ibang unknown, gawin natin or let's do it in a way na si D lang yung unknown. So, gawin natin in terms of D, lahat ng variables natin. Okay? So, first, before tayo mag-proceed, let's find this shaded area. Okay? Or area shaded. Kunin natin yan. So, simplify natin to. Yung ating equation, itira natin sa shaded area. Okay? You can see, may 5 sa kabila. May 5 dito. Pwede mo i-cancel. Anong matitira? 0.75 pi over 4 times 2 squared. This is 4. 2 squared. Cancel. Is equal to area shaded. So, the shaded area should be 0.75 pi. Okay? So, need na lang natin ngayon kunin yung area nitong segment of a circle. Major segment. May mga shortcut dito pero wag na natin sa uluhin yun kasi kaya mo naman itong kunin nang hindi nagsasaulo. To do that, drawing natin dito yung circle. Uy. Okay? Identify natin yung gitna. Let's say nandito ang gitna. Yan. Assume natin yung water level nandito. Assume yun ha. Assume lang yan. Assume lang. So, this is the D. Ayan. Now, lagay natin, this is your radius. Anong kulay ba? Sige, ito na lang. Blue. So, from the center, papunta doon. From the center, papunta doon. This is radius R. And also, from the center hanggang doon, this is radius R. Ayan. O, kalma lang, kalma lang. Okay, naglalagay pa lang tayo ng data. Wala pa tayong sinusolve. Naglalagay pa lang tayo. And, para maganda ang pagsosolve natin, anong magandang gawin? Okay? So, instead of diretso natin isolve to, ang maigi mong gawin dyan ay ganito. Okay? So, try natin kunin yung area nito. Yan. If we can, kung kaya naman natin. And then, bago natin kunin yung area na to. Yan. So, pag-a-add natin, kumbaga, itong area ng sector ng circle plus yung area ng triangle na yun. Okay, can we mark? Sige, mark natin. Let's say this is your area 1. This is your area 2. Okay? You have your area 1 and your area 2. So, this area 1 and area 2,
Yan. So, area 1 and yung area 2, pag pinagsama natin, dapat equal yan sa 0.75 pi. Diba? Kasi yung 0.75 pi na yan, yan yung area ng shaded region natin. Hanggang dyan lang umabot yung tubig natin. Okay? And here, kung ita-try natin yan, okay? So, gagawin natin, area nito, tapos yung area nun, hopefully, meron tayong makuha ng value. Okay? So, for now, itry muna natin. Okay? So, alam po na yung gagawin. So, pakita natin. Pakita muna natin. So, let's start with this sector of a circle. Okay? So, paano nga ang formula ng sector ng circle? So, this is actually also your circle, area ng circle, but instead of the whole circle, ano nangyari? Diba? Itong angle lang nito, let's call this theta, yan lang yung i-consider mo. So, para tayo yung nagre-ratio and proportion dyan. Nakita mo? Diba? So, instead of buong circle yung area na i-consider natin, itong part lang na to. Yan. So, portion lang siya ng circle. Okay? So, tanggalin ko itong iwan para may lagyan natin dyan ng angle. So, let's call this, wait lang muna. Let's call itong angle na to, this is your theta. Itong buong to. Yan. Ayon sa triangle, drawing natin dito separately. Okay? This is your R, this is your R. Hatiin natin, and this theta, itong angle na yan, tawagin nating theta. Kung ganon pala, what do you think the value of this angle? Kung yung nandoon, kung ito ay theta, ano to? Yes, it should be 360 minus theta. Bakit? Di ba circle yan? Yung isang ikot sa circle, 360 degrees. Eh, tinanggal ko yung theta doon. Ano ang natira? Ito na lang. So, that is 360 minus theta. Okay? 360 minus theta. So, meaning, ang ratio na gagamitin natin is 360 minus theta over theta. Ayan. Kumbaga, instead na buong circle, itong part lang na to yung need natin. So, ni-ratio lang natin. Diba? So, kung gusto mong pasimplihin natin, halimbawa, yung gusto ko, sa pizza na to, pasimplihin natin ang gusto ko lang yung kalahati. Diba? Paano ang formula natin dyan? Pi r squared times 1/2. Or, pwede rin ganito. Ilan to? Ilang degree to? 180. Over yung buo. Yes, 360. Okay? So, sa pagkuha ng area ng circle, instead na magsaulo pa kayo ng, ano ba yun? May formula dun eh. Pwede ito na. Mag-ratio and proportion ka na lang. Okay? So, maganda yan para hindi maraming sinasaulo. So, doon nakuha to yung 360 minus theta. So, that is your area 1, itong part na to. And for area 2, itong triangle na to, kukunin natin yan. In terms of theta muna. So, later on, kapag meron na tayong theta, makukuha na natin si D. Simple lang gagamitin natin dyan Magta-trigonometry lang tayo mamaya. Okay? Ayan. So, paano natin kunin ang area ng triangle? Kalimutan mo? Sana hindi. Area ng triangle, that is 1/2 sine theta times r squared or 1/2 r squared sine theta. So, this one applies for any triangle na merong given yung side and then yung included angle. When we say included angle, yung angle sa pagitan ng dalawang side na yan. So, pwedeng 1/2 AB sine theta. Pero since parehas sila, edi naka-square, di ba? Sige. Edi,
Lagi diretso na natin dito. So, plus 1/2 r squared sine theta. This is equal to 0.75 pi. Now, note mo, yung r natin, ano yan? Yes, 1. Kasi nga diameter mo ay 2. So, yung radius, 1. Lagay natin. So, 1 times r squared, pi times 1 squared times 360 minus theta over theta plus 1/2 times 1 squared sine theta is equal to 0.75 pi. As you can notice here, ang unknown lang natin ay si theta. So, at this point, pwede ka nang mag-shift solve. Shift solve ka. So, pi times 360 minus x over 360 plus 1/2 sine theta. Okay, kasi yung 1, pag na-score mo, wala naman, di ba? Is equal to 0.75 pi. Mas maganda, pag naglagay ka ng initial value, mga 90. Ay, pwede 45, pero 90 tayo, 90. Kasi medyo malaki to eh. Ano to, possibly greater than 90 degrees to. Kasi nakabuka, kita mo naman, di ba? So, lumabas, yung ating theta is equal to 132.35 degrees. Okay? So, that is your theta. So, balik tayo dun sa figure natin. Drawing ko na lang dito. So, from here hanggang dito, that is R. Right? This is your level. It is D. And from here, sa ating centroid ng circle, papuntang D, and this is R as well. This height, hindi natin alam to. Let's call this H. So, this is theta over 2. Oh, baka magtaka ka. Balik ka dun. Di ba yung buo theta? Ihinati lang natin sa gitna. Okay? E di theta over 2. Okay? Walang ano dyan ha. Walang magic dyan. So, based on the figure, makikita mo, si D ay equal kay R plus H. Or, R is 1. Ano si H? Kita mo yan? Itong part na to. This is a right triangle. Diba? This is R, your hypotenuse, is equal to 1. This is theta over 2. Kalahati ni 132.35. So, mas okay, nakastore yan ha. And then, this is your H. Anong gagamitin? Adjacent si H nung theta. So, that should be 1 or R cosine theta over 2. Okay, lagyan natin. Cosine 132 over 2. Yan. So, your D must be equal to 1 plus 1 cosine A over 2. So, that is 1.41 meters. So, here, or this is your final answer. Okay? So, importante dito yung knowledge mo talaga sa trigonometry. Simple yung analysis mo, geometry. So, wala pong specialty dito. So, kung nahirapan, it's okay. Practice. Okay? Practice lang. So, that's it for this problem. And, so, see you around. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel ko, mag-subscribe ka na. GG sa'yo. Okay? GG. Oh, ba't nandito ka pa? Next na. Oh, GG. Okay.